Noong bata pa ako, madalas akong magbakasyon sa bahay ng aking mga lolo't lola tuwing tag-init. Isa ito sa mga paborito kong gawain, ang tumakbo sa malawak nilang bakuran, ang amoy ng nilulutong pagkain ni lola, at ang pakiramdam ng pagiging ligtas sa ilalim ng kanilang bubong. Ngunit may isang tag-araw na hindi ko kailanman malilimutan. 12 taong gulang ako noon, at tulad ng dati, doon ako natulog sa maliit na silid na palaging inilaan nila para sa akin. Napapalibutan ito ng mga lumang muebles, isang matandang aparador na mukhang nakasaksi na ng maraming kwento, isang lumang kama na may makapal na kutson, at isang bintanang laging binabati ng malamig na hangin tuwing gabi. Gabi na noon. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahihinang patak ng ulan na tumatama sa salamin ng bintana. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang may yakap ng lambing, hinihila ako patungo sa mahimbing na tulog. Sa pagod ko sa buong araw na paglalaro, madali akong nakatulog habang pinakikinggan ang ririkil ng ulan. Pero hindi nagtagal, nagising ako, hindi ko alam kung anong dahilan, pero bigla akong dumilat. Una kong napansin ang pintuan ng kwarto, nakaawang ito ng bahagya, sapat lang para makakita ng liwanag mula sa labas. Sa tabi nito, andoon ang lumang aparador, nakatayo ng tahimik at animoy nagmamasid sa akin. Sinubukan kong gumalaw. Pero hindi ko magawa, nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto kong hindi ko maigalaw ang aking katawan. Parang may mabigat na pumipigil sa akin, pinaparalisa ako sa mismong kama. Sa mga sandaling iyon, nagsimula akong makaramdam ng matinding kaba, hindi lamang dahil sa hindi ako makakilos, kundi dahil unti-unting may bumibigat sa aking dibdib, para bang may kung anong hindi nakikitang kamay ang dumadagan sa akin, unti-unting tinutulak ako pababa sa kutson. Ang paghinga ko ay naging mas mahirap, at sa bawat segundo ay lalo lamang bumibigat ang pakiramdam. Naramdaman ko rin ang kakaibang pagbabago sa temperatura ng silid. Para itong naglalaro sa pagitan ng sobrang lamig at biglang init, parang isang alon ng enerhiya na dumadaloy sa paligid ko. Hindi ko alam kung iyon ay guni-guni lamang o isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa gitna ng aking takot, isang kakaibang liwanag ang biglang lumitaw sa kisame. Sa una, isa lang itong maliit na kislap, parang isang bituing pumasok sa loob ng kwarto. Pero habang tumatagal, unti-unti itong lumaki hanggang sa ito'y naging isang nagliliwanag na figura. Hindi ko lubos na maipaliwanag, pero may kung anong kakaibang pakiramdam ang dala ng liwanag na iyon. Para itong isang anino ng isang tao, hindi malinaw. Ngunit tiyak akong may hugis ito ng isang nilalang. At ang pinakanakakatakot, nakatingin ito sa akin, nakatingin ito diretso sa akin. Habang patuloy akong pinipigilan gumalaw, pakiramdam ko, gusto nitong lumapit. Gusto nitong sabihin ang isang bagay, o marahil, may nais itong gawin. Hindi ko maintindihan kung ito ay isang mabuting presensya, o isang bagay na dapat kong katakutan. Ngunit sa mga sandaling iyon, wala na akong kakayahang mag-isip, hirap na akong huminga, parang nilalamon ako ng kama, hinihila pababa habang ang liwanag ay lumulutang lamang sa ibabaw ko. Hindi ko alam kung gaano katagal ako naipit sa sitwasyong iyon, 1 minuto, 5 minuto, o baka isang buong oras. Hindi ko alam. Ang tanging alam ko lang ay ang matinding takot na bumalot sa akin, at pagkatapos, kasing bilis ng paglitaw nito, naglaho na lang ito bigla, parang isang ilusyon na biglang nabasag. Bigla akong nakawala sa pagkakaparalisa. Sa isang iglap, nagawa kong igalaw ang aking katawan. Walang pag-aalinlangan, agad akong bumangon at halos mahulog sa kama sa pagmamadali. Takot na takot ako, ramdam ko pa rin ang bigat sa aking dibdib, at ang aking katawan ay nanginginig pa sa kaba. Wala na akong ibang inisip kundi ang makalabas sa kwartong iyon. Dagli akong tumakbo papunta sa sala, kung saan natagpuan ko ang aking lola na nakaupo sa isang lumang sofa, tahimik na nagkakape, habang pinapanood ang mahinang pag-ambon sa labas. Hindi pa man ako nakakabigkas ng kahit isang salita, agad akong sumubsob sa kanyang bisig, umiiyak at nanginginig. Anong nangyari? Tanong niya, nag-aalala ang boses, hindi ko agad nasagot. Pakiramdam ko, kahit anong sabihin ko ay hindi niya maiintindihan. Pero kahit paano, sinubukan kong ipaliwanag ang aking nakita, ang liwanag.
Ang hindi ko maigalaw ang aking katawan, at ang kakaibang pakiramdam ng init at lamig na nagpapalit-palit, hinaplos ni Lola ang likod ko, pinapakalma ko. Panaginip lang yon, anya sa malambing na tinig. Baka naalimpungatan ka lang, pero alam kong hindi iyon panaginip, nararamdaman ko pa rin sa balat ko ang kilabot. Alam ko ang pagkakaiba ng isang panaginip at ng isang bagay na totoong nangyari. Ang lahat ng iyon, ang bigat sa dibdib ko, ang hindi ko paggalaw, ang liwanag sa kisame, lahat ng iyon ay tunay o baka. May isang bagay sa loob ng kwartong iyon na nagpakita sa akin, lumipas ang maraming taon, pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang gabing iyon. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko, isang anghel, isang espiritu, o isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng ordinaryong salita. Ang tanging sigurado ako, hindi lang iyon isang bangungot, may isang bagay sa loob ng kwartong iyon, at sa kung anong dahilan. Pinili nitong ipakita ang sarili sa akin.